Magandang araw po mga ka-Health Matters. Muli ako inyong doktong at sa episode na ito, bubuksan po natin ang usapin sa nakakabahalang mga tanong ng mga magulang at kabataan. Paano nga ba natin matutulungan ng mga kabataan na makabangon sa stress, sa depression at sa problema sa panahong ito? So tamang-tama po, no? Very timely po itong episode na ito, lalo na sa dami ng hamon at pressures na kinakaharap ng mga kabataan natin ngayon. Kasama po natin ngayon si Dr. Abigail Matematico Cardinal, isang adolescent medicine specialist dito sa Baguio General Hospital and Medical Center. Ready ka na bang ipaliwanag at bigyan tayo ng pag-asa? Thank you, Doktong. Actually, excited akong talakayin ito dahil mahalaga na hindi lang natin malaman ang mga problema na ating mga teenager ngayon, kundi mabigyan din natin sila ng konkretong solusyon. Para naman, di ba, taus-puso yung tulong na ibibigay talaga natin. Okay, Doc Abby, alam mo ba maraming tao ngayon na nagtatanong kung worse na ba talaga itong bagong henerasyon? Kasi kamakailan lang lumabas yung study, yung survey ng YAFS-5 na nagpapakita ng mga datos tungkol sa mga kabataan. Ano ang masasabi mo dito, Doc Abby? Totoo, Doc. Actually, ayon sa YAPS-5 or yung Young Adult Fertility Survey 5, may pagtaas talaga ang teenage pregnancy, mental health concerns tulad ng mga depression, suicidal thoughts, kasama na rin yung mga substance use kagaya ng pag-inom ng alak, ano pa, yung mga droga. Pero hindi ibig sabihin ng mga datos na worse yung mga teenager natin ngayon. Mahirap lang talaga yung mga pinagdadaanan nila compared dun sa mga dating generation. May mga digital pressure, social stresses, kakulangan ng mga suporta na sa pinagdadaanan nila. Kaya kailangan lang natin silang intindihin at hindi husgahan. Napakahalaga yung point mo, no, Doc Abby. So ano-ano pa kaya yung mga dahilan kung bakit ganito ang mga na-experience ng mga kabataan ngayon? Actually, maraming factors, Doc, no? Unang-una yung tinatawag natin na social determinant of health. Actually, ito yung mga sitwasyon ng mga bata sa pamilya, kalagayan ng ekonomiya, kalidad ng edukasyon, at pagiging ligtas sa komunidad. Pangalawa, malaki yung epekto ng social media. Alam natin yan, Doc, no? Habang naibibigay ng social media yung kailangan nating koneksyon, impormasyon, may dala rin ito mga misinformation and syempre, ando na yung cyberbullying, pressure para magmukhang perfect yung online world. Pangatlo, marami ang takot humingi ng tulong ng mga teenager natin dahil na rin sa stigma na dulot ng mental health and sexual health. Okay. Doc Abby, bilang isang frontliner, ano kaya mga practical na steps na pwede natin gawin? Mahalaga for me mahalaga yung early detection or tinatawag nating screening. For us mga mental health practitioners and mga pediatrician, pati yung mga nandoon sa primary health care, kailangan wag nating hintayin maging malala yung ating mga teenager bago tayo kumilos. So usually gumagamit kami ng head stool para ma-identify natin kung may issue yung ating mga teenager. So yung head stands for home, education, activities, drugs, sexuality, suicide, mental health, and safety. So dito, chinecheck natin kung may issue yung teenager sa mga parameters na to. And then, siyempre, primordial prevention. Ibig sabihin, mag-i-intervene tayo bago pa man magkasakit yung ating teenager. So dapat yung mga magulang matutuhan nila kung paano suportahan yung ating mga teenager, kung paano mag-cope. And yung kabataan din, alam nila kung paano mag-cope sa mga problema. Okay, Doc Abby, kailan ba dapat simulan ng screening at gaano kadalas ito dapat gawin? Usually, Doc, nagsisimula yung screening as early as 10 to 13-year-old. So, pagpasok ng mga teenager sa adolescent period. And then after that, taon-taon na po ito. Dapat makita natin kung may mga changes na nangyayari sa ating teenager. So, kung meron man, dapat mag-intervene tayo agad-agad. And then, dapat siguraduhin natin sa mga health center natin na adolescent-friendly yung facility para hindi ma-intimidate yung ating mga teenager. Okay, Doc Abby, kahit ang dami nating services na binibigay, so despite these services, bakit kaya marami pa rin mga kabataan ang mga pumupunta sa mga health centers? Mga hindi pumupunta, Doc. Mga hindi pumupunta. Actually, marami ang mga misconceptions. Sa tingin ko, iniisip nila na walang mawawala ng privacy or ibubunyag yung mga sikreto nila or mababasto sila, lalo na kung kapitbahay or kakilala nila yung mga nasa health center. Kaya mahalaga ang mga certified adolescent-friendly health facility na nagbibigay ng confidential at magalang na serbisyo sa mga teenager. Actually, Doktong, itong city natin ng Baguio, napakalaki natin kasi yung 17 district health centers natin,
halos lahat certified adolescent-friendly facility na level 2, minimum na level 2 to level 3. And ang ating institusyon, yung Baguio General Hospital and Medical Center ay level 3 certified. So yun yung pinakamataas na antas ng youth-friendly facility. Kung makikita ninyo sa buong Northern Luzon, tayo lang ang level 3 na hospital. Kay Doc Abby, kahit yung mga ibang probinsya pwedeng pumunta rito sa BGH? Of Or course, dapat Doc. taga-barangay sila ng Baguio Hindi City? naman. Hindi Pwede naman Pwede po. pa rin. Open ang ating facility, ang ating OPD sa lahat ng teenager na nangangailangan ng tulong. Okay. Nabanggit mo kanina, no, level 3 ang BGHMC. Ano naman yung mga programa rito sa BGHMC na pwedeng makatulong dito sa ating mga kabataan? Actually, marami tayong programa dito sa Baguio General Hospital. So, natutuwa ako at meron tayong Adolescent Wellness Center para sa mga sexual and reproductive health and mental health, nutrition at substance abuse prevention ng ating mga teenager. Meron din tayong transition clinic. Actually, ito lang ang transition care clinic sa buong Northern Luzon. Yung transition care clinic, ito yung clinic para sa mga may chronic illness kagaya ng lupus, diabetes, and nephrotic syndrome or yung mga sakit sa bato. Tinutulungan nito na ma-prepare natin sila holistically kasama yung mental health para paglipat nila sa adult, mas maganda yung outcome ng sakit nila. And then, meron din tayong teen parent clinic. Ito, clinic natin to sa mga teenager na nabuntis. Pero ang maganda dito sa teen parent clinic, hindi lang yung mommy yung ating kinikater, pati yung teen na daddy. So, holistic yung approach natin para mabigay natin yung comprehensive approach na kailangan ng bagong nanay at tatay. And then, syempre, lahat ng programs natin, ang binibigay nating services, confidential lahat. And then, magiliw at focus ang ating mga staff. And syempre, ang focus natin, ang pagpapalakas at pag-empower ng mga teenager natin. Okay. Doc Abby, magandang information yan. So, paano naman natin matutulungan yung mga kabataan na sa ngayon nalulunod sa stress, nalulunod sa depression, at mga problema ngayon dito sa atin, syempre sa environment, lalo na sa dami ng pressure sa school, pressure sa family, and syempre sa social media? Actually, Doc, napakahalaga ng holistic at collaborative approach, no? Importante, buksan natin yung communication sa family, pati sa school. Maglaan tayo ng tunay na pakikinig sa bahay at komunidad. Dapat, lalo sa family, no, or mga friends, wala dapat initang hatol. Importante na kapag nakita natin yung mga anak, yung simpleng pangkumusta, malaking bagay na yung matutulong nito. And then, lumika tayo ng safe space, supportive spaces sa ating mga teenagers. Siguraduhin natin yung lugar kung saan safe silang mag-open up either sa bahay, sa school, at health center. And then, syempre, mahalaga na alisin natin yung mga stigma ng mental health para malaman nilang hindi sila nag-iisa. Isa pa, palakasin natin ang life skills at coping mechanisms ng ating mga teenager. Turuan natin sila ng mga stress management, kagaya ng deep breathing exercises, mindfulness exercises, time management, and then kung may mga sports sila, hikayatin lang natin para may mga outlet din sila. Importante na agad na screening at professional health. Pag tayong matakot, tumanap ng tulong kapag may palatandaan tayo na nalulungkot tayo. So para sa mga ating mga healthcare workers, pati sa health center, gamitin natin yung heads para ma-identify natin earlier kung ano yung pinagdadaanan ng ating mga teenager at hindi agad mapunta sa mga mental health disorder. And syempre, napaka-importante nung suporta ng mga kaibigan at peer groups. I-develop natin yung positive friendship, iwasan ang toxic relationship. Kung may mga kaibigan tayo, kailangan natin ng tulong, huwag tayong matakot humingi ng tulong dahil malaki ang maitutulong at ambag ng mga emotional support na makukuha natin sa ating mga kaibigan. And syempre, napakalaki ng role ng ating mga magulang. Dapat handa ang ating mga magulang. Kung may mga parenting programs and community activities po, I'm sure meron tayo, kunin natin yung oportunidad na iyon para matulungan natin ating mga teenager. And syempre, ito pinopromote talaga namin. Ito yung adolescent-friendly health service sa ating mga health center. Lahat po ng ating district health center, pati po ang Baguio General Hospital nagbibigay ng serbisyo para mabigay yung kailangan yung tulong na may confidentiality at respeto. And gamitin natin ang social media ng wasto
We encourage digital literacy at positibong platform para sa mental health awareness at crisis support. At marami pang iba. Okay. So maraming information, ano? So Doc Abby, ano naman yung mga red flags na dapat malaman natin, no, para maalerto yung mga kaibigan ng mga batang ito or kahit yung mga magulang nila mismo? Mm-mm. Kapag nakita ng mga magulang itong mga bagay na ito sa ating mga teenager, matagal na kalungkutan or irritabilidad. Pero syempre, normal lang na malungkot, 'di ba, Doc? Kahit naman tayo nalulungkot. Pero kapag nakita natin may mga pagbabago sa mga usual na kilos ng ating anak at aktibidad, o kaya nagbago yung performance sa school, biglang nagbabaan ng mga grade nila, nawala sila ng interes sa pag-aaral, baka may problema yung ating mga anak. And then, usually yung iba hindi makakain or kain ng kain, o kaya hindi makatulog, napupuyat or tulog ng tulog. And then, makikita nyo yung mga anak nyo, may mga signs ng self-harm, yung mga may laslas, o kaya minsan ipapahayag nila na sa mga kaibigan, kalimitan na may naisip niyang saktan ng sarili niya. Yung mga yon kailangan ng professional help. Grabe, no? Grabing information nyo. May mga kwento ba kayo na nagbibigay sa atin ng pag-asa, yung mga nabanggit ninyo? You mean yung mga experiences natin? Experiences. Actually, Doc, marami po talaga. Marami tayong mga pasyente na dito, pumupunta dito, um, nag-overdose ng kung anong gamot, di ba? May mga suicidal ideation. And then yung mga na-screen din natin na nagpahayag, although wala pang actual intention to do it, naisip lang niya. So yung mga yon binibigyan natin ng suporta. And then chinecheck din natin anong aspeto ba ng dun sa heads natin yung nagkakaroon siya ng issue. Kasi sometimes kailangan lang nilang ma-actionan kung ano yung kanilang problema. Not necessarily na bigyan sila ng antidepressant. So yan, more of nakita namin sa mga teenager natin, kailangan lang nilang ng tulong kung ano man yung pinagdadaanan nila. Okay, And no? yung iba naman po, nag-i-improve. Yung iba na hindi pa talaga nasa part ng mental health disorder, nag-i-improve sila even without therapy or medication. Hindi Pero kailangan gamot, hindi kailangan hindi reseta lahat. ng gamot. Actually, hindi lahat. Kaya nga po tinitingnan natin yung severity ng mental health disorder kung kakayanin pa ng counseling, pag-approach natin sa kanilang mga issue sa bahay, pamilya, school. Kung matutulungan pa sila sa mga ganong bagay at hindi pa kailangan ng gamot, mag-i-improve naman po yung iba. Baka pwede. Kaya meron din tayong screening tool para ma-check yung severity. Okay. Okay, para sa mga kabataan naman, ano, na nakikinig po sa atin, ano yung practical advice na meron kayo, Doc Abby, para sa kanila? Actually, napaka-importante na wag tayong matakot, 'di ba? Yung ilitaw yung ating emosyon, mag-open up tayo kahit actually sa isang tao napaka-importante na may nasasabihan tayo ng problema. And then kung ano tayo, nag-into writing tayo, maganda rin na isulat natin yung ating nararamdaman para lalo kung wala tayong outlet, no, para maging holistic yung ating mental health. And then always reach out sa mga guidance counselor. Again, na-emphasize na natin ng maraming beses sa health center. Nagbibigay din sila ng mga tulong. And then, ito, practice self-care. Importante, yung tulog. Siyempre, pag natutulog tayo, yung ating mental health, mas maganda yung ating well-being. Ganun din ang pagkain, tamang pagkain, regular na ehersisyo. Kung meron tayong faith, kung meron tayong pinaniniwalaan, malaking tulong din ito sa ating mental health. Okay, Doc Abby, no, sa dami ng inyong practical tips, information, and services, paano yung mga kabataan at mga magulang na gusto magpa-check up sa'yo? Saan kanila pwedeng bisitahin o saan kanila pwedeng dalawin? Ayun. So, meron tayong Adolescent Wellness Center na banggit ko kanina dito sa BGHMC, sa OPD natin, sa room 207. So, open kami Monday to Saturday. And then, meron din akong private clinic. So, tapat lang siya ng emergency room ng BGHMC sa High Precision second floor, Thursday and Saturday, strictly by appointment. Okay, marami po tayong natutunan ngayon, ano, mga kasama mga ka-Health Matters. Hindi madali ang panahon ngayon, pero hindi rin naman ito yung katapusan. So, sa pagtutulungan ng pamilya, mga kaibigan, mga health workers, at syempre buong komunidad, may pag-asa para sa ating mga kabataan na makaahon sa ganitong klaseng problema.
Muli maraming salamat, Doc Abby, Welcome, Doc. para sa inyong mga payo, dami yung tips at syempre sa inyong patuloy na serbisyo dito sa Baguio General Hospital and Medical Center. At syempre po sa ating mga kabataan, kayo ang lakas at syempre pag-asa ng bayan. So laban lang at huwag kalimutang humingi ng tulong. Muli ako po si Doc Tong. Ito po ang Health Matters, ang healthy choice ng bayan para sa kabataan. Hanggang sa muli.